Wala. Gago. Natanggal. Wala. Wala. Ano ko lalaba? Uy, kinabahan ako. Gugutom na ako. Ano kong gagawin ay i-microwave ito. Siguro hindi naman lahat. 2 or 3 piraso kasi kakain pa ako ng kanin. Tapos mga 30 seconds lang. So, yung next goal ko naman is bumili ng mic mini. Kasi while ang ganda talaga nung pick up nung microphone itong DJI, feeling ko limited pa rin talaga yung mashoot ko, lalo na kapag mga ganito. Like, lumalayo ako. So, hindi na gaanong ka-pick up yung sound, right? So, I think good pa rin talaga yung merong sariling microphone for this kind of camera. So, ang next ko naman na ima-microwave ay yung kanin at adobo. Kunin at pin. Bawal. Alam nyo ba, nagluto ako ng 1 kilo na chicken adobo just for myself. Kasi, katwiran ko, kaysa magluto na magluto, malamig naman yung panahon, hindi naman siguro masisira. And, naisip ko, mag-microwave na lang. So, habang ina-microwave ko yung chicken, kainin na natin. Kainin ko na, hindi naman. Ito yung ginawa kong sauce kanina before ako umalis. Sabi ng teacher, samsa rin daw to. Pero nga, meron daw grass sa loob. Alam niyo ba, nakatayo lang ako dito. Pwede naman akong umupo doon sa loob. I mean, doon sa sala. Pero nakakatamad. Nung pumunta ako dito sa Uzbekistan, wala talaga akong masyadong expectation sa food. Ang alam ko lang, yung national dish nila, tawag palav or osh. Other than that, wala na. Kasi ayoko mag-expect kasi feeling ko, well, may mga pagkain talaga ako na hindi kinakain sa Pilipinas. Yung parang, ayoko talaga siya, hindi ko talaga choice. Pero, mga pork naman yun. Pero dahil nga dito ay Muslim country, hindi na ako masyadong nag-expect, wala akong expect sa food, yung mga aayawan kong pagkain, ganyan. Okay naman yung mga pagkain. For me, okay naman. Mga pagkain nila, fresh yung mga gulay, ganyan. Ito na. Fresh from the microwave. 2 minutes ko siya microwave kasi ang lamig nung kanin. Ang sarap. Chicken breast lang yan. Diba usually wala yung lasa. Pero dahil magaling ako magluto. Kunin ko kaya isang upuan. Ito yung food. Hindi kasya yung lamesa dito sa loob ng kusina. Kaya nandun siya sa living room. Yung patungan ko, ayoko na tanggalin. Heater. Nahinig niya yan? Heater yan. But ang bilis lumamig ng pagkain or hindi siya na-heat na masyado. I mean, medyo may init siya pero hindi gaano mainit. Ayoko nung ganun. Gusto ko yung napapasok ako. Wait lang. Naalala ko, may binili nga pala ako dito Coca-Cola. Tinan mo, konti pa ng bawas. Oh. Kasi binabawasan ko nga yung intake ko ng mga ganyan. Parang ano lang ba? Pampatanggal umay, gano'n. Binalik ko siya sa microwave for 30 seconds. Yan! Kasi yung gusto ko, yung napapaso-paso yung bibig ko. Sarap. Sarap ng luto ko. Buti na lang talaga, yung nag-isip ng adobo, alam niya na maraming magiging OFW eh. Kaya yung nakaisip ng adobo, parang ano kaya yung pwedeng lutuin ng mga Pinoy kahit nasan sila? Yung hindi mahirap hanapin yung ingredients. Toyo, suka. Optional laurel. Ganyan. Basta meron kang manok or baboy or anything na meat. Sobrang dali lang. Shout out sa'yo sa naka-invento ng adobo. Very nice. Hindi ko alam kung nabusog ako or what. Kainin ko na rin to. Para konting-konti niya lang naman. Chicken breast pero may konting buto. By the way, pag ako nag-aadobo, gusto ko yung ganyan, no? Yung may sili.
For me kasi sobrang flat nung lasa niya kapag yung asim at alat lang eh. So ako, ginagawa ko niya, lagyan ko ng konti ng asukal. Enough lang para malabanan yung too much alat. May alat pa rin. Tapos, nilagyan ko ng sili. Kasi parang for me, hindi enough yung anghang ng pepper eh. Kaya ginagawa ko, nilalagyan ko ng sili. Mahal ng sili dito. 4 na piraso, ayos $1. Pero yung ibang prutas and gulay, okay naman. Yung sili. Ewan ko, baka na-scam ako dun. Baka hindi. Diba? Sobrang excited talaga ako sa araw na to. Yung dumating yung araw na may DJI na ako. DJI. DJI ako ng DJI. DJI. Post ko yata sa YouTube. Kasi may YouTube account ako dati eh. Napapost ako dati, pre-pandemic. Kala mo talaga. As in, wala talaga akong hiya noon. Video ako kahit saan, ganyan, kahit sa mall. Tapos yung bilang nag-pandemic, bigla ako nahiya. Ewan ko ba? Biglang nawala sa akin yung fire. Biglang nawala yung hilig ko sa pagbi-video. Which was weird. Kasi course ko yun. Huwag mo akong gaguhin! Communication student ako! Ngayon, bigla na ako nahiya sa mga paghawak ng camera tapos binibidyoan ko yung sarili ko. Naging conscious ako masyado sa itsura ko, sa katawan ko, ganyan. Pero ngayon, dahil nga nasa ibang bansa ako, parang kaya din ako bumili ng camera kasi gusto ko talaga i-document yung mga ganap ko dito. Kasi nakakaburyo talaga. So, I want to do something na parang maano pa rin yung creativity ko, ganyan. Yung mapapractice ko pa rin kung paano magsalita sa harap ng camera, ganyan. Ganyan. Subukan ko mag-post. Tsaka grabe Uzbekistan. Sobrang random kung nasan ako. Even yung mga family and friends ko nagulat na lang na, hala, mag-Uzbekistan ka? Saan yun? Mga di nakikinig sa world history. Ang Uzbekistan po ay isang bansa sa Central Asia. Isa siyang Muslim country and I think more than 30 years ago lang naging independent country siya. So I think 34 years ago. And then 2016, inopen nila yung borders nila sa tourists. Kaya ngayon, I think kinahabol nila yung pag-i-implement, mas ini-implement nila ngayon yung English sa curriculum nila, mas dinodouble nila or triple na yung effort nila. Kasi dito, ang English ay foreign language. Ang mother tongue nila, Uzbek, but some locals, a lot of them actually can speak Russian. So yun, ngayon gusto talaga siguro ng government, ng Ministry of Education dito na talagang mahasa sa English, yung communication skills ng mga bata. And even teachers. Siguro, kung may upload ko to, magiging laman ng content ko, yung mga everyday na ganap ko dito. Can be boring, I know. But I want to do it for myself. Gusto ko yung may mababalikan ako pag umalis na ako dito. Pag ayoko na. Pag hindi ako na-renew. Hindi, yun lang. Gusto ko talaga siya gawin. Bastos ba yun? Nakakadiri ba yun? Bastos ba yun? Nakakadiri ba ulit yun? Ano ba yun? Sensitive kasi yung ngipin ko. Kaya, ang pag-inom ko ng ganyan. Ganyan. Hindi yung ganyan. Even nga yung mga kunyelo, hindi ko yung makagat eh. Ice cube, nangingilo ako pag iniisip ko pala. Kasi sobrang sensitive ng ngipin ko. Ay, sarap nang mag-isa ka lang. Nakakadighay ka nang walang nang judge sa'yo. Pero kayo, kung mapapanood nyo to, kung may time kayo mag-comment, judge nyo ako. Mag-comment kayo. Gusto ko ngayon eh. May cloud. Tapos na ako kumain. Ang gagawin ko ngayon after kumain, baka maglinis, baka magligpit, ganun. Then after nun, prepare na ulit. May gagawin lang ako sa computer. Oh, grabe, ang sarap. Yan, nagdiligpit na ako. Grabe, sa amin, hindi naman ako nagdiligpit. Dahil ginusto ko to eh. I mean, kung gusto ko, magliligpit ako. Pero kasi, dyan naman si tatay. Haha. Diyan naman mga kapatid ko. Tapos sa shop, diyan naman sila. Silaw sa pera. Eme. Ang alam ko pwede itong i-voice activate, di ba?
pwedeng iset ng voice activation itong DJI Nano. Alam nyo ba, binili ko to kahapon, tong Nano, from Tashkent. So kung naisip nyo, isipin nyo, 8 hours away siya kung train. Tapos, kung plane naman, it's like 45 minutes yata, I think, or 1 hour. So, binili ko siya kahapon. Hindi ko in-expect na magte-text agad sa akin today. Available na for pick-up. Ayan, tinetest ko ngayon. Tapos sa Oli ko na lang after. Man! Hala, hindi ko pala na ano yung kinainan ko. Hindi ko nalagay dito. So dahil tapos na ako kumain, toothbrush. Di ba sabi daw, better daw if wag mumuga ng tubig after mag toothbrush. I tried that. Not gonna lie, nakakadiri. Kasi feeling ko, andun pa rin eh. Doon pa rin yung dumi eh. Ano ba, ibig sabihin ba nun after ng toothbrush, hindi na talaga like, walang anything? Or baka naman siya sabi, wag mumuga ng tubig, pero mumuga ng mouthwash. Pero yun, for me, hindi ko carry. Basta, ang weird ng feeling. Ang laptop ko sa kusina. Kaya parang feeling ko may kulang. Mga halik mo pala. Okay. Work lang ako dito sa tabi. Tapos, open ako ng TV kasi yun yung routine ko after kumain, linis, ganyan. Tapos, pahinga na. TikTok, YouTube, minsan Netflix kung may gusto akong panoorin. Bye-bye!